Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Malamig ang simoy ng hangin at nakaka-relax na pakiramdam ang mga huni ng ibon habang naglalakad ako pauwi sa bahay namin. Nagtatayog ang mga puno ang madadaanan ko bago ako makarating sa bahay. Kagagaling ko lang sa university at nagpa-enroll ako sa kursong nursing. Ang nakatatanda kong kapatid na si Ate Eliza ang nagpapaaral sa akin. Ang ate kong mahal na mahal ako at kami nila nanay at tatay ang laging inuuna bago ang sarili nito. Pangako ate, magtatapos ako ng pag-aaral para maging proud ka sa akin. Bulong ko. Nang makarating ako sa bahay, narinig ko agad ang inay na may kausap sa telepono at mukhang si Ate Eliza ang kausap niya. Napatigil ako sa paglalakad patungo sa silid ko nang marinig ko ang sinabi ni inay na buntis ang ate at kailangan namin lumuwas ng Maynila. Lumapit agad ako kay inay at tumabi ako sa kanya. Inay, ano pong problema? Narinig ko na ang pagbanggit ni inay kanina na buntis ang Ate Eliza ko, ngunit gusto ko lang kumpirmahin kung totoo. Ang ate mo buntis at hindi na nagpakita lalaki nakabuntis sa kanya. Ayaw naman sabihin kung sino. Kailangan natin samahan ang ate mo sa Maynila. Gusto pa rin magtrabaho kahit sinabi ko nang umuwi na lang siya dito sa atin. Ngunit ayaw naman ng ate mo. Nakaramdam agad ako ng galit sa lalaki ng iwan kay ate. Walang kwenta talaga mga lalaki kaya ako magpapakatandang dalaga na lang ako. Inay, kung kailangan kong huwag muna mag-aral para samahan si ate, gagawin ko. Ang dami na ginawa ni ate para sa akin kaya ako naman ang tutulong sa kanya. Kinabukasan lumuwas kami nila inay at itay sa Maynila para samahan si Ate Eliza at damayan ito. Awang-awa ako sa ate ko dahil sa ginawa sa kanya ng lalaki iyon pero ayaw naman sabihin ni ate kung sino ang lalaki nakabuntis sa kanya. Sa buwan ding nanatili sila inay at itay sa Maynila bago sinabi ni ate na ayos lang siyang maiwan pero ako ipinilit kong magpaiwan at samahan si ate sa Maynila. Sa Maynila ko na itinuloy ang pag-aaral ko at kahit buntis si ate, nagtatrabaho pa rin ito bilang secretary ng isang tanyag na attorney. Hangang-hanga ako kay Ate Eliza sa kabila ng nangyari dito. Naging masayahin pa rin ito at matapang na hinaharap ang buhay niya. Si Ate Eliza pa rin ang nagpaaral sa akin. Namamasukan akong crew sa isang fast food restaurant habang nag-aaral ako para sa pang-allowance ko at hindi ko na kailangang humingi kay Ate Eliza. Ate, malapit ka ng mga anak. Kailan ba ang bakasyon mo sa trabaho? Isang buwan na lang, manganganak ka na. 2 linggo na lang, Sofia, pagmamaternity leave na ako. Napakabait nga nila Attorney Elijah at Attorney Lillian. Sasagutin nila ang panganganak ko. Maswerte si Ate Eliza sa trabaho niya. Hindi siya itinuring na iba. Ilang beses nang dumalaw ang mag-asawa sa amin. Napakabait nila at hindi matapobre sa kabila ng estado nila sa buhay. Ate, plano ko munang huminto sa pag-aaral pag nanganak ka na. Ako na muna mag-aalaga sa anak mo habang nagtatrabaho ka. 1 linggo na lang matatapos ng second semester ko. Sofia, hindi mo kailangan gawin iyan. Kukuha na lang ako na mag-aalaga sa pamangkin mo. Ang Ate Eliza ko na lang iniisip ang kapakanan ko bago ang sarili niya. Kaya gustong-gusto ko makabawi sa kanya. Simula pagkabata ako lagi ang inuunan niya at siya ang tagapagtanggol ko. Ate, hayaan mo naman muna na tulungan kita. Ayos lang talaga sa akin. Bata pa naman ako. Di naman ako mahuhuli kung hihinto ako ng 1 taon. Ayoko ipaalaga ang pamangkin ko sa iba. Ako nang bahala sa pamangkin ko habang nagtatrabaho ka. Wala na nagawa ang ate ko kundi ang pumayag na ako ang mag-alaga sa pamangkin ko. Maraming pinagdaan ang hirap ang Ate Eliza ko sa panganak kay Jude. Ako ang kasama niya sa ospital noong mga anak siya at parang ako ang nakakaramdam ng sakit na makita siyang hirap na hirap. Matapang ang Ate Eliza ko. Hindi ko siya nakitang umiyak o gumawa ng ingay kahit nasasaktan na siya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na pag nakita ko ang lalaki ng iwan kay ate, makakatikim sa akin ng suntok sa muka. Bata pa lang ako, black belter na ako sa taekwondo. Nag-aral ako na hindi alam ng mga magulang ko at ni Ate Eliza.
Nang muntik nang may mangyari sa akin noong 10 taong gulang pa lang ako, pinangako ko sa sarili ko na hindi ako papatalo sa mga lalaki at magpapakatandang dalaga na lang ako. Galit ang laman ng puso ko sa mga lalaki. Walang nagtatangkang may umalugid sa akin sa school dahil palapit pa lang sila'y sinusungitan ko na at tinataboy. 2 taon na nagsikap sa Ate Eliza na magtrabaho para sa pamangkin ko na si Jude. Itinuloy ko ang pag-aaral ko pagkalipas ng 1 taon, pagkapanganak ng Ate Eliza. Nagtutulungan kaming dalawa sa pag-aalaga kay Jude. Pag umaga ang trabaho ni Ate Eliza kaya sa panghapong klase ang kinuha ko. Ako ay nagbabantay kay Jude sa umaga habang nasa trabaho sa Ate Eliza at pagka-uwi niya ako naman ang papasok sa university. Ngayong 2 taon na si Jude, nasa 3rd year college naman ako sa kursong nursing. Pag day out ni Ate Eliza, nagpa-part-time ako bilang tutor para sa pang-allowance ko. Sino ka? Ano kailangan mo? Kung magbebenta ka ng kung ano-ano, wala kaming pambili. Tiningnan ko ang lalaki mula ulo hanggang paa. Mukha itong mayaman at kagalang-galang dahil sa suot nitong suit. Are you done checking up on me, miss? Tumaas ang kilay ko sa kasungitan ng kaharap ko. Kala niya na may matatakot niya ako. Anong kailangan mo? Dito ba nakatira si Eliza Ramos? Anong kailangan mo sa ate ko? Tinitigan ko siyang mabuti at napansin ko ang pagkakahawig nila ni Jude. Hindi kaya siyang ama ni Jude? Ani ko sa isip. I didn't know that Eliza has a sister. Sambit nito. Kung tama ang hinala ko, ito ang lalaki ng iwan kay Ate Eliza. Oh, kapatid niya nga ako. May problema ka ba doon? Walang ate ko. Bumalik ka na lang. Mabilis nitong nailaga ng sunto ko kaya sa ere tumama ito. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita. Pabagsak kong isinara ang pintuan. Alam kong yun ang tatay ni Judel sa magkamukha silang dalawa. Nakakainis talaga. Ano kaya kailangan niya kay ate? Isang katok na naman ang nagpagambala sa ginagawa ko. Ano na naman kailangan mo? Sinabi ko nang walang ate Eliza ko. Ang kulit. Hindi ko na natapos ang sabihin ko nang bumungad sa akin na isang lalaki na may singkit na mata, matang kaakit-akit, matangos na ilong at magandang ngiti. Ay, pwede ko ba makausap si Eliza? Bakit ba ang dami naghahanap kay ate? Sino ka naman at ano kailangan mo kay ate? I'm Thunder Simpson. Kaibigan ako ni Justin, boyfriend ng sister mo. Wala ang ate. Kung kasama ka ng naunang lalaki na nandito kanina, sinabi ko na wala ang ate. Ang kulit nyo. Saka walang boyfriend ng ate ko, no? Pabagsak ko isinarang muli ang pintuan. Gwapo naman ng lalaking yun. Ate Eliza, may 2 lalaki na nagpunta dito kanina, hinahanap ka. At sino ba talaga ang ama ni Jude? Baka malate ka na, pumasok ka na. Malalaman mo din sa mga darating na araw. Sa ako na sasabihin sa iyo ang lahat-lahat, Sofia. Umalis ako ng bahay na naguguluhan sa mga nangyayari. Ano nga kaya ang totoong nangyari kay Ate Eliza at sa ama ni Jude? Yung 2 lalaki na nagpunta sa bahay kanina mukhang hindi sila pangkaraniwan tao. Sa ayos at pananamit nila, masasabing tinitingala sila sa lipunan. Parehong matangkad ang mga ito. They look so strong and arrogant. The way they look is the screaming of the wealthy and smart men. Ayoko sa mga lalaking mayayaman na katulad nila na walang ginawa kundi gamitin ang pera para makuha ang lahat ng naisin nila. Sana lang hindi magpadalos-dalos si Ate Eliza na bumalik sa lalaking iyon. Ouch! Bulag ka ba? Ang laki-laki ng daan! Sigaw ko sa taong bumangga sa akin. I'm so sorry. Naruminto. May nahabol lang akong tao. Nang tumingala ako sa tao nagsalita'y ganoon na lang ang gulat ko na ito ang pangalawang lalaki na nagpunta sa bahay kanina na hinahanap si Ate Eliza. Ikaw na naman? Nananadya ka ba? Sinusundan mo ba ako? Stalker ba kita? Baka gusto mong baliin ko yung buto mo. Kahit matangkad ka, hindi kita uurungan, mister. Miss, I don't know what you're talking about. May diin na pagkakasabi nito. Sa pagkainis ko, inapakan ko ang paa niya at tumakbo na akong papasok sa restaurant na pinapasukan ko. Wala akong klase pag Friday kaya pumapasok ako bilang waitress sa isang kilalang restaurant. Isa ang pagiging waitress sa sideline ko. Swerte at nakapasok ako sa sikat na restaurant sa buong bansa. Ang TS Kitchen and Bar Seafood Restaurant. Sabi ng mga kasama ko, ang TS ay hinango sa pangalan ng may-ari nito. 2 buwan na akong nagpa-part-time sa restaurant na ito at sobrang nagustuhan ko dahil malaki ang sahod kahit part-time lang ako. Mababait din ang mga manager at mga kasama ko na matatagal nang namamasukan dito. Buti nga sa'yo, mayabang na lalaki. Pingdis-ingdis ka pa.
Yabang? Sambit ko pagkapasok ko sa loob ng restaurant. May 10 minuto pa ako bago ang oras ng pasok ko. Sino naman kaaway mo, Sofia? Tanong ni Sir Mark, ang isa sa manager dito at naging kaibigan ko kahit 3 taon ang tanda nito sa akin. Para ko na siyang kuya. Noong una, sinasagot-sagot ko siya lagi dahil lalaki nga siya at hindi ako nagpapatalo sa mga lalaki. Hindi ko din alam kung paano at kailan kami naging close ni Kuya Mark. Isang araw na lang, nag-aasara na kami at mabait na siya sa akin. Ako din ang pinakabata sa restaurant na ito. Sinabi kong 18 na ako kahit 17 pa lang ako. Hindi naman nila ako gaanong hinanapan ng papel sa tulong ng Ate Eliza ko. Kaibigan daw ng boss ni ate ang may-ari nito. May mayabang na lalaki lang na bumangga sa akin. So sobrang pagkainis ko, inapakan ko ang paan niya. Ngisi ko kay Kuya Mark na ikinatawa din ito. Ikaw talaga, umiral na naman ang pagkaamasona mo. Pwede bang tumulong ka muna? Nandito ka na rin naman. Umuwi kasi si Lily kaya kulang na ng waitress. Sure, boss manager. Magpapalit lang ako ng uniform sa locker. Tumawag muli si Sir Mark. Tinalikuran ko na siya at nagtuloy-tuloy na ako sa locker. Ang uniform namin ay black skirt na hanggang tuhod, white long sleeve at waist apron kung saan nakalagay ang notepad, ballpen at iba pang gamit sa pagsaserve sa customer. At ang pinakahuli kong isinuot ay ang name tag ko. Pagkatapos ko magpalit ay tumungo na ako sa kusina. Sofia, pakikuha naman ang order ng nasa table 5. Nag-thumbs up lang ako kay Sir Mark at tumuloy na ako sa table 5 para kunin ang order ng customer. Good evening, sir. My name is Sofia and I will be your server tonight. Can I get you something to... Hindi ko natapos ang sasabihin ko na mag-angat ng tingin sa akin ang lalaki nasa mesa at seryoso itong nakatingin sa akin. Tinasan ko ito ng kilay at iningusan. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba talaga ako? Is that truly how you serve customers? I thought this establishment prided itself on providing top-notch customer service. But this has been incredibly disappointing. Sambit nito. Ano po bang maipaglilingkod ko, mahal na hari? Ganyan po bang gusto niyo? I want to speak to your manager. Sambit nito at ngumisi pa sa akin na parang nang aasar. Baka dahil sa lalaking ito'y mawalan pa ako ng magandang part-time. Ito pa naman ang pinakagusto kong trabaho sa lahat. I'm sorry, sir. Can I get you something to drink? Pilit kong iniiwasan na masapak ko ang lalaking ito. Pasalamat siya at nasa trabaho ako na gustong-gusto ko. Kung nasa labas lang kami, baka nabugbog ko na ito sa sobrang inis ko. Sinamungutan ko ito habang hinihintay ko ang gusto nitong inumin. Much better if you smell a little bit. Ngumiti ako ng pilit na ikinatawa nito na ikinainis ko naman. Ano nakakatawa? A bottle of wine, please. The most expensive wine they have in here. Looks like I'm going to enjoy my night. Inirapan ko pa ito bago ko tumalikod at narinig ko pa ang pagtawa nito. Mukhang hindi maganda magiging gabi ko. Nakakasarap sa pakinalaking yun. Sino naman kaaway mo? Mia, pwede palit tayo ng table? Nakakainis kasi yung customer ko. Sige na, please. Tumango si Mia na ikinatuwa ko. Hinahanda ko na ang pagkain para sa table 11 na nakatoka kay Mia nang bumalik ito agad sa kusina at nakasimangot. Ikaw daw ang gusto ni Pogi na mag-serve sa kanya. Pinabalik yung wine na dala ko. Ito, dalhin mo na. Baka magreklamo pa sa manager natin. Ang hot niyo, girl. Bakit ayaw mo? Baka malaki yung mag-tip. Mukhang mayaman. Ano bang gusto ng lalaking yun? Ano naman kaya ang gusto ng lalaking ito? Pupunta lang dito para sirain ang gabi ko? Hindi ko alam kung sinasadya niyang pumunta dito para asarin ako. O nagkakataon lang ba na tuwing araw na nasa restaurant ako, saka naman ito pupunta at wala itong ginagawa kundi hilingin na ako ang magsilbi sa kanya. Sofia, hiniling mo Pogi na ikaw magdala ng pagkain niya. Baka bait ka. Alam mo namang malaki mag-tip yun. Saka pumupunta lang siya dito tuwing duty ka. Mukhang tinamaan sa'yo ang heart, Papa. How to be pretty like you? Tura ni Ate Mia na may kasama pang kindat sa akin na ikinasimangot ko. Si Mia ang pinakamatagal ng waitress dito at kilala ng mga taong madalas kumain dito. Siya din na nag-training sa akin sa pagiging waitress. Sofia, pakiserve naman ito sa table 5. Naku naman, bakit ako pa magsaserve sa lalaking yun? Sobrang nakakainis. Bulong ko. Okay po, Sir Mark. Wala na akong nagawa kundi gawin ang trabaho ko. Papalapit pa lang ako sa mesa nito ay nakatitig na ito sa akin at nakikita ko na pinipigilan ito na mangiti. Ano kayong problema na lalaking ito?
Sa isip ko at inarapan ko ito. Enjoy your food, sir. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po ako. Matanda na ba akong tingnan para magpoka ng paulit-ulit? Matanda naman na talaga kayo tingnan, sir. Mukha nga kayong 40. Pangasar ko dito kahit sa totoo lang ay mukha itong 25 pa lang. Hindi ko alam ang edad niya pero dahil kanina niya pa ako iniinis, hindi ko sasabihin sa kanya na mukha siyang 25. What the Hindi nito tinuloy ang sasabihin ng masama ko itong tingnan. Uri ng tingin ko na nagbabaga na handa siyang sapakin pag itinuloy niya ang pagmumura sa akin. Enjoy your food, sir. Madiin kong bigkas sa kanya. Tinalikuran ko na ito. Narinig ko pang mahinang mura nito na lalong nagpainis sa akin. Bakit kasi sa dinami-dami ng restaurant sa buong Maynila, dito pa kumain na mukhang kuto na iyon? Ang sarap teresin. Turan ko habang naglalakad ako patungo sa banyo. Hindi ko na malaya na may nakasunod sa akin. Hinawakan nito ang braso ko at mabilis na gumalaw ang kamay ko para sana suntukin ito. Mabilis itong nakailag at hinila akong palapit sa katawan nito kaya nasubsob ako sa dibdib nito. Napakabango naman. Parang pamilyar ang amoy na ito. Hindi ko lang maalala kung saan at kanino ko naamoy ang swabing amoy na ito. Ani ko sa isip. Ipinikit ko pa ang mata ko para amuyin ang swabing amoy ng scent nito. Ilang beses ko pang sinimot-simot ito habang nakapikit. Nagulantang ang buong sistema ko nang maramdaman ko ang pangahas na labi niya na nakadikit sa labi ko. Marahang gumagalaw at makailang beses na kinagat ang pang-ibabang labi ko. Walang hiya ka! Bastos! Manyak! Hindi ko ito magawang suntukin dahil hawak nito ang mga kamay ko. Mukhang sanay na sanay din itong makipaglaban. May ngisi ito sa labi na lalong nagpapakulo ng dugo ko. Bitiwan mo ako! Tinitigan ko ito ng mariin at saka ako nito binitawan. Mabilis akong kumilos at buong lakas ko itong sinampal. Sunod-sunod na mura nito ang sunod kong narinig. Nanginginig ang katawan ko sa galit sa ginawa ng pangahas na lalaking iyon na ang kininang labi ko. Walang langon ko itong iniwan at tumuloy ako sa banyo. Ang labi ko na wala pang nakakahalik na kahit na sino. Basta na lang hahalik ka ng bastos na lalaking yun. Mukhang kuto. Sambit na Sofia habang naglalakad itong pabalik sa kusina. Hindi ko akalain na sa ganoong pagkakataon makukuha ang unang halik ko. Sa susunod na may gawin na lalaki iyon, hindi lang sampal ang aabutin niya. Nakakainis talaga. Sino nakakainis? Napasagaw ako sa gulat nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Ate Mia naman, bakit ka ba nagugulat? Sino na naman bang kinaiinisan mo? Si Pogi ba? Bakit ka naman inis na inis lagi sa kanya? Napakahat niya kaya at makalaglag panty. Crush na crush nga siya na mga kasama natin. Kasama na ako. Sambit ni Ate Mia na may kasama pang papungay ng mga mata na animoy na sa harapan nito ang lalaking iyon. Ewan ko ba sa inyo? Ano ba nakikita niyo sa lalaking yun? Mayabang. Press ko at sobrang nakakainis. Iniwan ko, si Mia na iiling-iling sa akin. Simula 10 taong gulang pa lamang ako, lahat ng kamalian sa mga lalaki nakikita ko na. Para sa akin, pare-pareho lang ang mga lalaki at iisa lang ang mga hangarin sa babae. Ang makuha ang pinakaiingatan ng babae. Simula na may mangyari sa akin noong 10 taong gulang pa lamang ako, naging bato na ang puso ko. Naging malamig ako sa mga lalaki at kahit kailan ay hindi pa ako humanga sa kahit na sinong lalaki. Artista man yan o kahit na sinong sikat na lalaki ay wala akong pakialam. Hanggang sa makabalik ako sa kusina, dala-dala ko ang inis at hindi maipinta ang mukha ko. Hindi ko pinapansin ang mga bumabati sa akin. Sofia, pakihatid naman sa table number 5. Kinuha ko agad ang pagkain na nasa harapan ko at nang malapit na ako sa mesa ay napasimangot ako at masama ang tingin na ipinukol sa lalaki na kaupo na animo isang hari na naghihintay na pagsilbihan. Wala bang kabusugan ng lalaking ito? Pangalawang order niya na to Bulong ko. Kung nakamamatay lang ang tingin baka kanina pa ito nawala sa mundong ito dahil sa uri ng tingin ko. Smirk na lalong nagpakulo ng dugo ko. Napatitig ako ng matagal dito nang makita ko ang bakas ng palad ko sa lakas ng pagkakasampal ko dito kanina. Kahit papaano'y nakaramdam ako ng habag dahil sa ginawa ko na agading napalitan ng inis nang umisi na naman ito. Nang aasar talagang lalaking to. Bulungkot sinamaan ko ito ng tingin. Inilapag ko ang pagkain sa mesa nito tumalikod na ako. Nakaisang hakbang pa lang ako na magsalita ito. I'm not going to say sorry for kissing you. You have the sweetest lips, my love. Mahinang sambit nito, sapat lang para marinig ko at hindi marinig ng ibang tao. Fuck you.
Mariin kong mura dito. Sapat lang para marinig nito. I would love that if you fuck me, my love. Sambit nito, sabay ngisi sa akin na lalong nagpakulo sa dugo ko. Buwisit talagang lalaki. Kaya kong dali na pamangkin ko sa CR ng mall at alam ko kung nasaan iyon. Hindi ko kailangan ng kasama, mas lalo na kung ikaw makasama ko. Hindi ko akalain na makikita ko ang lalaking ito sa surprise ang proposal ni Kuya Justin para kay ate. Babaeng tigre, what did I do to you? Bakit lagi kang galit? Ano? Huwag mo ako tawagin ng ganyan? Hindi ko mapigilang singhalan siya. Ako tatawagin niyang tigre? Kung tigre ako, ikaw lalaking kuto na sarap tirisin. Alam mo ba yun? Nakakasira ka ng araw. Hindi ko alam kung bakit lagi na lang kitang nakikita kahit saan. Maybe we're destiny. Ang tanda mo na, naniniwala ka pa sa ganyan? Tumahimik ito at mariin akong tanitigan. Hindi lang ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Ayaw na ayaw ko ang mga salitaan na destiny. Do I look old to you, Miss Sophia? May diin niyan turan at mataman niya akong pinagmamastan. Mukhang dinibdib dito ang sinabi ko na matanda na ito. Sa totoo lang, siya ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Matangkad, matangos na ilong, singkit na mata na napakaganda at laging nangungusap. Manipis at mapulang labi at malapad na balikat. He looks so strong and smart. Nagsusumigaw din sa itsura niya ang karangyaan. Susuot nitong two-piece suit na color blue. He looks so intimidating and arrogant and charming at the same time. Kahit sinong babae, hahanga at mapapalingon sa kanya. But not me. Hindi ko alam ang salitang paghanga sa lalaki. Tinatanong pa ba yan? Matanda ka naman talaga, di ba? Ilang taon ka na ba? 35? What the Subukan mo lang ito ng pagmumura mo, mister. Mariin kong sambit at pinanliitan ko siya ng mata. Tumalikod ako at kinarga si Jude para dalhin sa banyo ng mall para palitan ng damit. Pabain tigre talaga. Bulong nito na narinig ko naman, kaya nilingon ko siyang muli. Hindi ko alam na sumusunod pa rin siya sa akin. Inilang hakbang niya ang pagitan namin at kinuha niya sa akin si Jude. He's heavy. Let me carry him to the bathroom. Baka kakabuhat mo sa kanya, kaya ang payat mo. Karga niya na si Jude at tumalikod na ito at naglakad patungo sa banyo. Nangingibabaw ito sa mga taong kasabayan niyang naglalakad. Matangkad, mahaba ang binti at malapad na balikad. Likod pa lang nito ay nakakahanga na. Nakikita ko ang mga babaeng sinusundan siya ng tingin. Ang mga mata nilang humahanga sa kanya. Mga babaeng kulang na lang ay maglupasay sa kilig habang nakatingin sa kanya na ikinaiinis ko. Sa kauna-unahan ay nakaramdam ako ng kilig nang kunin niya sa akin si Jude. Ngingiti na sana ako na bigla itong lumingon kaya muli kong pinatigas sa mukha ko at sinimangutan ko siya. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Tara na, baka magsimula ng proposal, hindi mo pa nabibihisan si Jude. Tumalikod na itong muli at tinuloy ang paglalakad. Tinakbo ko ang pagitan namin. Hindi ko inaasahan ang biglang paghinto niya kaya bumangga ako sa likuran niya. Aray! Are you okay? Hinawakan niya ang noo ko na tumama sa likuran niya. Hinaplos niya ito. May gumapang na voltahe ng kuryente sa katawan ko nang humaplos naman ang palad niya sa kamay ko. Be careful. Tumingin ka sa nilalakaran mo para hindi ka masaktan. Medyo mapula ang noo mo. Hinawakan niya ang kamay ko. Muling naramdaman ang voltahe ng kuryente na gumapang sa katawan ko. Hinila ko ang kamay ko sa kanya. Sayang, may asawa na pala. Bagay na bagay silang dalawa. At ang gwapo ng anak nila. Wala na, girl. Isa na namang magandang lalaki ang taken na. Wala na para sa atin. Mga narinig kong usapan sa paligid at alam kong narinig din niya. Bakit ka kasi tumigil sa paglalakad? Singhal ko sa kanya. Hindi siya nagsalita at mataman akong pinagmamasdan. Ano ba yan? Bakit ang hina mga tuhod ko sa tingin niya? Ani ko sa isip. Akin na nga si Jude. Nagmadali ako makalayo sa kanya pagkakuha ko kay Jude. Pagkapasok ko ng banyo, huminga ako ng malalim at pilit kong kinakalma ang sarili ko. Ang lakas din ng kabog ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Muli akong huminga ng malalim at mabilis kong nilinisan si Jude at binihisan. Ang gwapo naman ng pamangkin ko at ang bango-bango na. Jude giggles nang halikan ko siya sa pisngi. Gulat na gulat ako nang buksan ko ang pintuan at makita ko siya. Muli niyang kinuha si Jude sa akin. Bakit ba ganito ang lalakan to? Bulong ko at sinabayan ko na ang paglalakad niya. Nang magsimula ang proposal ni Kuya Justin, hindi ko napigilan ng mapaluha. Masaya ako para kay Ate Eliza na natagpuan niya na ang lalaking mahal niya at mahal din siya.
Nakikita ko kung gaano kasaya ang ate. Naramdaman ko ang paghagod sa likuran ko kaya napatingin ako sa gilid ko. Hindi ko na malaya na nasa tabi ko na pala siya. Inabutan niya ako ng panyo at ngumiti sa akin. Napatulala ako sa mukha niyang nakangiti. Ang ngiti niya na nakakaakit. Ang ngiti niyang ang sarap pagmasdan. Salamat. Tanging nasabi ko. Gamit ang panyo niya, pinunasan ko ang luha ko. Hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko kaya hinayaan ko na lang. Hindi kami makapaniwala ni nanay at tatay na isang bilyonaryo ang ama ni Jude na naging boss ng ate Eliza ko. Noong una, galit na galit ako kay Kuya Justin dahil sa pag-aakala ko na niloko niya ang ate. Nang tumira kami ni Jude sa mansyon ng mga Johnson at nakasama ko ang mga magulang niya, doon ko napag-alaman ang katotohanan sa totoong nangyari kina ate Eliza at Kuya Justin. Masayang masaya ako para kay ate Eliza na walang ginawa kundi unahin kami. Hindi ko naman napigilan ang pagbuhos ng luha ko. Kinabig niya ako at niyakap. Hinayaan ko siyang yakapin ako dahil pakiramdam ko'y ligtas ako sa mga bisig niya at pakiramdam ko'y matutunaw ako. Matutunaw ang malamig na pader na matagal kong itinayo sa pagkatao ko. Ang mainit niyang yakap na humahaplos sa puso ko at sa buong pagkatao ko. Ang makulong sa mga bisig niya ay nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa akin na hindi ko kayang pangalanan. Malakas ang kabog ng puso ko habang mahigpit ang yakap niya sa akin. Ayokong umalis sa pagkakakulong sa bisig niya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Dapat hindi ko inayaan na yakapin niya ako ng ganito. Galit ako sa mga lalaki pero bakit ganito? Gusto kong hayaan ang sarili ko na makulong sa bisig niya. Sigaw ng isip ko. Itinulak ko siya at nagtungo sa loob ng mall para mawala sa sistema ko ang lalaking iyon. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko habang naglalakad ako. Hindi ko na malayan ang pagsunod niya sa akin. Lakad lang ako ng lakad na walang tsak na patutunguhan. Sofia, what are you doing here? Ben, anong ginagawa mo sa Manila? Si Ben, ang kababata ko at best friend ko na lalaki. Siya lang ang lalaking comfortable ako. Tatlo kami magkakaibigan. Ako, si Faith at si Ben. Noon pa man sobrang malapit na kami sa isa't isa. Anak ng mayor sa lugar namin si Ben, mabait at hindi matapobre ang pamilya niya at si Ben, kaya naging sobrang malapit kami sa isa't isa. Akong una nagtanong, sambit niya at umakbay siya sa akin. Ngumiti ako at hinayaan ko lang ang kamay niya sa balikat ko. Nakita mo ba yung ganap sa labas ng mall kanina? Nag-propose ang boyfriend ni Ate Eliza sa kanya. Nakakaiyak nga eh. Hindi ko akalain na may lalaki palang ganoon at mahal na mahal sa Ate Eliza. Sa kabila ng layo ng agwat ng estado ng buhay nila. Oh, sa Ate Eliza pala yun? Ang sweet-sweet naman ng boyfriend niya. Marami naman lalaki sa mundo, Sofia, na nagmamahal ng totoo. Kung bubuksan mo lang yung bato mong puso, marami nasa paligid mo minamahal ka ng lihim. Napatingin ako kay Ben sa makahulugan niyang sinambit. May mga ganoon ka pang nalalaman. Ano ginagawa mo dito sa Maynila? Alam ba ni Faith na nandito ka? Sumimangot ito na ikinatawa ko. O mga banggitin ng babaeng maarte na iyon? Kanurot ko siya sa tagiliran. Hinuli niya ang kamay ko at hindi binitawan. Bumungisgis ako sa kapilit kong hinihila ang kamay ko kay Ben. Let her go! Napalangon kami ni Ben sa likuran ng umalingaw-ngaw ang galit na boses ng isang lalaki. Napatitig ako sa kanya. Magkasalubong ang kilay niya. Umiigting ang panga. Napaawa ang labi ko sa nakikita kong galit sa mata niyang nakatutok sa kamay ni Ben na nakahawak sa akin. Ano na naman kaya problema ng lalaking ito? Sa isip ko. Kilala mo, Sofia? Tanong ni Ben na may pagtataka sa mata niya. Pabalik-balik ang tingin ni Ben sa akin at kay Thunder. Pinagtataka ko ang galit na nakikita ko sa mga mata nito habang nakatingin sa amin ni Ben. Hindi ko yan kilala. Turan ko tinila ko na si Ben palayo kay Thunder. Nakaisang hakbang pa lamang kami nang hilahin niya isang kamay ko at ang isa namang kamay ko ay hawak ni Ben. Napapagitnaan nila akong dalawa habang hila-hila ang magkabila kong kamay. Ano bang problema mo, pare? Mariin na tanong ni Ben. Nang sulyapan ko sa Thunder ay nagsasalubong ang kilay niya at matalim na tingin na ipinupukol niya kay Ben. Hindi ko alam kung ano ikinagagalit niya. Ikaw, anong problema mo? Let go of her hand! May diin ang bawat salitang binitawan ni Thunder. Muli niyang hinila ang kamay ko, ganoon din ang ginawa ni Ben. Napapadiin ang pagkakahawak nila sa kamay ko. Ano bang problema niyong dalawa? Itiwan niyo nga ang kamay ko, nasasaktan ako.
Nang bitawan nila ang kamay ko'y tinalikuran ko sila at walang lingon ko silang iniwan. Malalaki ang hakbang ko patungo sa labasan ng mall para akong may tinatakasan. Bakit ba kailangan ko magmadali? Bulong ko. Binagalan ko ang lakad ko. Bumuntong hininga ako nang makarating ako sa labas ng mall. Bumalik ako sa kinaroroonan nila Ate Eliza at Kuya Justin. Kinuha ko si Jude kay Ate Eliza at kinarga ko. Nakagawian ko nang laging kargahin si Jude. Simula nung baby pa siya, ako na ang nag-alaga sa kanya, kaya sobrang malapit siya sa akin. Kakainis talagang kutong lupa na yun. Sambit ko. Sinong kutong lupa? Napalingon ako sa bariton ng boses na nagsalita sa likuran ko. Hindi ko inaasahan na sobrang lapit niya sa akin. Sumayad ang labi ko sa labi niya sa paglingon ko. Nalaki ang mata ko at nanigas ang katawan ko. Tita Sofia, gusto ko ng water. Sambit ni Jude na nagpabalik sa ulirat ko. Hindi ko alam kung ilang segundo ako nakatulala sa kanya. Kinuha niya sa akin si Jude at siya na ang kumarga. You look so skinny. Marahil sa kakakarga mo sa nephew mo. Tura niya. Yun din ang tinuran niya kanina nung kunin niya si Jude sa akin nung papunta kami ng banyo. Wala kang pakialam, saka ganito talagang katawan ko. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Hinayaan kong kargahin niya si Jude dahil tama naman ito. Mabigat ng pamangkin ko at mabilis ng mangalay ang mga braso ko sa pagkarga sa kanya. Parang sanay na sanay itong humawak ng bata. Parang wala lang dito nakargahin si Jude dahil sa maganda niyang pangangatawan. Mukhang nasa 6 feet din ang taas nito. Kanina na sumayad ang labi ko sa kanya, nakayuko siya ng bahagya. Sa taas kong 5 feet and 4 inches, kailangan kong tumingala tuwing nakikipag-usap sa kanya.